Tira Brigada! Tira Brigada! Diretso na tayo mga kabrigada, pag-usapan nga ho natin. Balikan natin yung topic natin kanina. Ito nga ho nangyayari kumbaga ba para may tuturing natin na deadlock. Diyan ho sa Senado dahil nga ho sa hindi patuloy na pagpasok ho ng Senate majority. Nakadalawang araw na ho tayo na walang session. Mamaya kaya, magkakasession na kaya o baka wala pa rin. Hingan ho natin ang legal opinion mga kabrigada. Ang isa rin ho sa mga suki nating abogado mga kabrigada. Isa hong public interest lawyer, si Attorney Dino De Leon. Magandang umaga, Attorney. Welcome sa Tira Brigada. Kasama mo pa rin Brigada Abner. Magandang umaga sa iyo. Morning po. Magandang umaga, Brigada Gab, Brigada Abner at saka sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, Attorney Dino, unang-una nga ho ano ho ba yung nakikita ho ninyo? Reaction muna ninyo dito po sa nangyayari ngayon sa Senado kasi ginigit nga ho nila na isa raw ho itong parliamentary tool. Ang sabi naman ng Senate minority, yung tinatawag na SB 11, hindi raw ho pwedeng ganyan kasi sa rules daw ho, kung hindi magkakaroon ng session, dapat ikonsulta muna sa majority leader at maging sa minority leader. Pero nangyayari, parang wala raw hong konsultahan na nangyayari sa ngayon, Attorney. Well, ang sa akin siya, nakaririmarim at kung meron pang mas malakas na salita dyan sa nakaririmarim, siguro yung nakakapandiri na yung nangyayari dito sa Senado. No? Ang nakakalungkot kasi ang biktima na naman dito, yung taong bayan, because yung mga panukalang batas na kailangan na ipapasa para maibsan ang kahirapan, para magkaroon ng freedom of information, para masagot yung nagtataas na presyo ng mga bilihin at iba pa, no? Lalong-lalo na yung para sa mga magsasaka. Ito yung mga suffer dito sa deadlock na ito, no. Having said that, maling-mali yung majority para sabihin na parliamentary tool ito, no. Kasi ano ba ang posisyon ng minority? Ano ba ang dahilan ng majority? Ano ba ang dahilan kung bakit sila majority? Hindi ba dapat kung majority kontrolado nila yung chambers? Hindi ba dapat kung majority sila yung nagko-control ng agenda at nagpapasa ng batas? Yung minority, naintindihan ko pa kung mag-walk out sila kasi minority nga sila eh. Alam mo yun, tatakbo naman yung Senado supposedly kahit na wala sila eh, no? Tsaka parliamentary tool yung walk out. Pero yung hindi mag-session, pinagbabawal yan. In fact, pwede nga sila iparesto, no? Doon sa mga oras na ayaw nila mag-appear, no? Tsaka as like ko nga sinasabi, kung majority ka, dapat hawak mo ang Senate floor. So kung meron silang mga hinaing, kung sinasabi nila na pinanghihimasukan sila, kung sinasabi nila na nakokompromiso ang independence ng Senado, the best way to say that and the best avenue is the pulpit of the Senate, the Senate floor. In fact, meron nga silang constitutional meron silang constitutional immunity pagdating sa kahit ano pang sasabihin nila doon sa Senate floor. So bakit hindi nila gamitin yung Senate floor kung meron silang hinaing kung totoo silang majority? Isang bagay lang nasa isip ko kung bakit ayaw na gamitin yung Senate floor kung totoo silang majority. Kasi hindi na sila sigurado na majority sila. Hindi na sigurado si Alan Peter Cayetano na kontrolado niya pa yung Senado, no? Kaya siguro nakakaramdam rin siya, may isa o dalawa o tatlo siguro na bumaliktad na ayaw niya mag-convene ngayon ng Senado kasi nahihirapan siyang i-determine kung ano talaga yung mga loyalty ng mga kasamahan niya. At at the very least, 11-11 sila. So, takot kung si Alan Peter Cayetano, tandaan ninyo na meron na dati si Alan Peter Cayetano na ganitong president na inuna niya ang kanyang selfish interest, ambition, no? At saka yung kapit tuko siya sa kapangyarihan. Nung siya ay Senate Speaker of the House, nung papalitan na siya ni Velasco, ang ginawa niya, kinonvene niya yung supposed majority niya sa Senate Celebrity Plaza at kinuha pa nila yung House seal. Yung symbol, 'di ba? Yung mace, no, na hindi pwedeng magsesyon na hindi yun ilalagay doon sa harapan. Kung nakikita niyo yung nilalagay ng Sergeant at Arms, yung nilalagay na parang yung seal na yun. Kinuha nila yun para hindi makapagsimula ng session itong side nila Velasco. So in other words, pagdating sa panggigipit ng buong institusyon at ng buong interest ng taong bayan, expert dyan si Alan Peter Cayetano para lang maprotektahan ang kanyang sarili, ang kanyang selfish interest at ang kanyang political interest. No? So hindi ito bago pagdating kay Alan Peter Cayetano. Attorney Dino, doon sa tanong kung
meron bang legal remedy na pwedeng gamitin para maobliga yung mga senador na dumalo dyan sa sesyon? Kasi under the local government code, pwedeng ipa-aresto yung mga miyembro ng sanggunian na hindi dadalo sa sesyon na walang justifiable reason para ma-establish yung quorum, pwedeng ipa-aresto yung mga kagawad, mga councilors, pero hindi naman po sa klaw ng local government code yung Senado. Ang tanong ko po, ano pang available na remedyos sa batas para sila po'y maobliga na dumalo dyan sa sesyon? Sa saligang batas natin nakalagay na dapat uma-attend sila, no? At nakalagay doon na pwede i-compel ang attendance ng Senado. Hindi lamang ng majority, pati ng minority senators. Pwede nila ipa-aresto yung mga kapwa ng senador para magkaroon ng quorum, no? Para magkaroon ng sesyon. Illegal na hindi magkaroon ng session kasi yung pinakatrabaho ng Senado eh. So it cannot just be based on the whim, caprice of a few people, including the Senate President and including the majority or the not so clear majority. Hindi na natin alam kung majority sila ngayon. 11-11 sila. So i-hostage nila yung buong lawmaking process at ang buong Senado. Hindi pwede yan. So lilinawin ko lang una, pwede silang iparehesto ng kahit na ng minority sa Sergeant at Arms para magkaroon ng quorum. At sa akin palagay, kailangan na itong gawin. Kasi hindi pwedeng hostage ng Senado yung ng ilang tao, ng majority, yung buong Senado at yung hindi nagkakaroon ng session, no. It is unacceptable. Kahihiyan itong ginagawa ni Halan Peter Cayetano. Sayang ang pinabayad doon sa majority legislators kung ayaw nila mag-session. First and foremost na trabaho nila yan. Trabaho ba ng kahit na sinong senador ni Alan Peter Cayetano na majority para protektahan ng ang isang accused of the most heinous crime, yaan ay plunder at saka yaang crimes against humanity. Hindi nila trabaho yan. Ang trabaho nila magpunta sa Senate floor, kondenahin, makipagbalitaktakan, magdebate, magpasa ng mga measures. Yaan ang trabaho ng senador. Ngayon kung ayaw nilang gawin yung trabaho nila, dapat wag sila mag-senador. Pero yung Sergeant at Arms po, Attorney Dino, di ba sila po nagtitake ng legal order sa Senate President? So how could it be possible na hindi nga dumadalo yung Senate President dyan sa mga sesyon? Saan kukuha ng order, saan tatanggap ng order ang Sergeant at Arms? Tandaan natin na ang Sergeant at Arms cannot abide by unlawful orders, no? Kahit na sino, kahit na AFP Chief of Staff, kahit na sino sa atin, kahit na sinong government officer, kapag hindi sila tinatawag nating tabula rasa na walang judgment, na hindi na magte-take ng unlawful order. So, kung unlawful ang order ng Senate President, dapat hindi yan sundin ng Senate Sergeant at Arms kasi uling-uli, siya yung mapuputukan eh. Siya yung makakasuhan, hindi naman yung Senate President. In the same manner na ang loyalty ng Sergeant at Arms ay hindi sa Senate President, bagkus sa Senado. At mas malinaw sa saligang batas. At sinabi sa saligang batas, explicit doon, na pwedeng i-order ng minority, ng handful of senators na iparesto yung mga kapwa nila senador kung sakaling ayaw nilang umattend ng session para magka-quorum. So actually, yung sa local government code, pinattern lamang yan sa saligang batas kasi nire-recognize ng saligang batas na importante na kung kailangan ng session, kung kailangan pag-usapan yung pinaka-importanteng mga polisiya, measures para sa ating bansa, kailangan magkaroon ng session at hindi pwedeng tatabad-tabad yung members of the Senate. So, just to answer briefly again your question, the minority senators can order the Sergeant at Arms pursuant to the Constitution. Ang Sergeant at Arms ay hindi private army ng Senate President, bagkus yaan ay ahensya at instrumentality ng Senado at ng saligang batas. Okay. Go ahead, partner. Go ahead. Come on na. At dahil nabanggit po ninyo yung konstitusyon, Attorney Dino, maari bang dumulog sa Korte Suprema ang sino man, senador man, or mamamayang Pilipino para humingi ng tulong sa Korte Suprema na i-compel yung mga senador na mag-convene at gampanan yung kanilang responsibilidad? In theory, yes. No? In theory, yes.
Pero anong ang mangyayari diyan is pagka-file kasi noong petition, no, bago pa mag-convene ng Korte Suprema, ang gagawin na lang ng majority mag-a-attend, di ba? So magiging moot and academic siya. Pero in theory, pwede yan. Ang practical consequence niyan is baka ma-dismiss lang ng moot and academic. Pero meron naman kasi tayong tinatawag doon sa exception to mootness na capable of repetition and yet evading review. At saka the mere fact na pag final yan, no, pag final yung kaso na yan, mag-convene bigla ang Senado, kahit na moot in academic, you still achieve the practical consequence. No? So right now, actually, pinag-iisipan namin ng grupo namin yan. At naghahanda po kami dito sa filing ng petition for mandamus to compel members of the Senate to convene, no? Lalong-lalo na yung majority. At kung sakaling hindi pa rin sila mag-convene, ipafile na namin itong kasong ito. Okay. May target date ba tayo dyan? At saka ano ho yung mga magiging laman nitong gagawin ho ninyong petisyon dyan sa Supreme Court? Ang tawag dito, 'di ba, yung mandamus, no? Kung maalala ninyo, ginawa ko na ito nung kinukumpel ko itong si President Rodrigo Duterte na ilabas ang kanyang health records, no? So hindi na sa atin bago itong petition for mandamus, no? It's basically a remedy entitling anyone who filed it to compel a government officer to do his or her ministerial duty, no. So ang siyempre sasabihin natin ministerial duty nitong mga senador na mag-attend ng session, lalong-lalo na to make sure that there is a quorum kasi may mga importanteng legislative measures at saka iba-iba pang pag-uusapan like yung confirmation ng commission on appointments, mga general, mga most crucial officers natin at mga leaders natin sa gobyerno, kailangan gawin yan, no. So basically ang allegation is this is a ministerial duty at kailangan puwersahin itong mga senador na gampanan ang trabaho nila. Hindi ba nakakahiya, no? Brigada Abner, Brigada Gab, na kailangan pang sabihan yung mga senador na trabaho nila ito. Oo. Di ba? Oo naman. Kung isipin natin, no? Trabaho nila ito. Bakit kailangan paalalahanan ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyerno na gawin ang trabaho nila? Tayo nga, siguro kayo, pag bigla kayo mag-absent dito sa inyong radio talk show, diba, nanagot kayo sa radio station, diba? Ako siguro, pag hindi ako pumasok sa law office ko, talagang tatanggalin ako ng mga partners ko. Yung nagko-commute, nag-MRT, diba, nag-FX, yung araw-araw na pipila para lang makapasok, kailangan nilang gawin yon kasi matatanggal sila sa trabaho. Tapos itong mga senador, kailangan pang palalaanan. In fact, para bang nakikiusap pa tayo na pumasok sila. Kalokohan yan, no? At hindi dapat natin payagan yan. Lahat ng mga nasa majority senators, no, apart from the fact na sana tablan sila ng hiya at kailangan we call out their attention, sana naman huwag na nating payagan na manalo ulit sila. Kasi dereliction of duty na yung ginagawa nila. Abandonment of post na, no? Na para bang wala silang responsibilidad sa nasyon. Okay. One final question from my end, Atty. Dino. Isa sa mga collateral damage dyan sa deadlock sa Senado dyan, yung mga nakabimbing na mga promotion ng mga general, kapag hindi nila nakuha, pwede ba sila magsampa ng kaso for lost opportunities, benefits, dahil sa pagpapabaya, dahil sa non-convening ng mga senador, dun sa commission on appointment na sana magbibigay daan sa kanilang promotion prior to retirement? Unfortunately nga, hindi. Alam mo kung bakit? Kasi hindi pa sila entitled dun sa office, no? At discretion naman talaga ng Senado kaya appoint sila or at hindi. So unfortunately, wala silang remedyo, no? Nakakainis kasi nagsisilbi sila ng maayos tapos dahil lamang sa katamaran, pamumulitika, drama. Gusto ko sabihin, drama. Itong mga majority senators na hina-hijack nila yung institusyon ng Senado. Ang kawawa na naman yung nananilbihan ng pagkatagal-tagal. At let's remember that they offered their lives to the nation. Laging at risk ka pag Senado ka, pagka general ka, official ka ng Armed Forces of the Philippines. Tapos, hindi ka mako-confirm just because of the political maneuverings of the majority. Talaga naman. Kung ako sa kanila, kung ako, wala man lang silang remedyo sa korte, marami silang remedyo sa ibang mga bagay, di ba? So, syempre, pwede nila express yung kanilang dismay. Constitutionally guaranteed yan. They have also the right to organize, no, and to express their concern on what's happening in the Senate. Okay. Sige po. With that, Attorney, maraming salamat ho sa inyong mga opinion, legal opinion dito at syempre, kagaya na nabanggit namin dito,
pasok-pasok din, di ba? Mahiya naman kayo sa ating mga taong bayan. With that, maraming salamat po sa inyo oras na binigay sa amin ngayong umaga, Attorney. Mabuhay po kayo at sa uulitin ulit. Thank you po, Atty. Salamat po ulit, saka sa uulitin. Thank you po. Thank you very much. Mga kabrigada, yan si Attorney Dino De Leon. Tayo ho'y magbabalik pa ating oras 8:22 ng umaga. That on track was